Good afternoon, guys! Welcome back to my channel, Zion's Leaf and Spines. And before I will start. Gusto ko lang batiin kayo ng Happy New Year. Sana maganda yung takbo ng taong 2024 para sa ating lahat. And and for today's video, I will show you my project sa gilid ng bahay natin actually, and magla-landscape tayo sa gilid ng bahay natin. Naisipan ko siyang gawing garden. It's because ayoko nang magdamo laging magdamo sa gilid ng bahay, so that is why naisipan kong gawin siyang garden. So, tara samahan niyo akong ipakita sa inyo kung ano nang nangyari, ano nang progress ng project na sinasabi ko. Actually, hindi pa siya tapos, but I'm excited to share with you this project para maging saksi kayo kung ano yung mga updates about this one. So, samahan niyo ako, guys. So, ito yung sinasabi ko na gagawin kong ila-landscape ko, gagawin kong garden. Maraming tumutubong damo dito, kaya naisipan kong i-landscape siya para hindi na ako magdamo ulit and wala nang tumubong mga damo. So, that is why I'm doing a garden here. And isasama ko kayo sa lahat ng progress nito. So, isasama ko kayo. Hindi pa siya tapos. Kailangan pa to ng pangalawang patong yung doon. Yang doon banda, kailangan pa yan ng pangalawang patong. Pero, malapit itong matapos. Itong yung ginawa kong parang bakod. Pagkatapos niyan, lalagyan ko na to ng lupa dito para tawag nito, para mag-elevate yung lupa at maging pantay na siya at ma-emphasize yung ilalagay ko na grass dito. Yun palang ilalagay ko dito, yung frog grass. Siguro kalahati frog grass and then kalahati yung Bermuda. Yung damo na yan, Bermuda yan. And maganda din yan ipang landscape. Kaso lang gusto ko kasing padamihin din yung frog grass, variegated frog grass na na-acquire ko nung nakaraan, kaya gusto kong ilagay dito kasi wala din ako mapaglagyan, at para ma-preserve ko siya, magamit ko sa susunod na project natin. At pinaarawan ko yung mga plants ko, mga big plants ko, kasi hindi na sila naaarawan. And since tuyo na naman yung lupa niya, kaya pinaulanan ko na din. Ang gulo-gulo, diba? So kasi maganda, sabi nila maganda yung tubig ulan sa mga succulents, mas lalo silang tumataba pag tubig ulan yung pangdidilig mo. Kasi sabi nila magandang pandilig yung tubig ulan. And marami na akong napanood na YouTube videos na yung tubig ulan yung pinandilig ng mga kaplantita natin or kasaksis natin, mga kasucculents natin. So yeah, and nakita ko naman, lalo na pag laging umulan, parang kunyari 1 week yung ulan, nakikita ko naman yung progress ng yung progress ng succulent. Mas lalo silang tumataba at nagiging butsyog pag inuulan sila. As long as hindi sila nabababad, tamang tubig ulan lang yung napupunta sa soil nila. So okay na yon, hindi sila malulusaw. So tamang tubig ulan lang talaga, tamang timpla
ng ano, kasi minsan hindi natin naiintindihan yung mga succulents din. Lalo na doon sa mga masiselan na succulents. May mga masiselan kasi na succulents na ayaw nila ng lagi silang dinidiligan. So, yun yung dapat nating iwasan din. But for the plants that I have here, yung mga inaalagaan kong succulents, hindi naman sila maselan, kaya okay lang sa kanila yung tubig ulan na at least mga 1 week, or basta kasi na-acclimatize na sila, basta hindi lang siya masyadong nabababad sa ulan. I think that's it, and thank you for watching our videos. Thank you for watching my channel. I do hope that you consider subscribing, like and share na rin, and hit the notification bell para maging updated naman kayo if I do have new videos. You have a great day, everyone. Bye-bye.